Hello po sa lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jake. Hindi ko na lang din po gagamitin ng mga totoong pangalan ng sangkot sa kwentong ito. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala si Riza, ang best friend ko. Hanggang ngayon, sariwa pa din sa alaala ko ang lahat. Ang tawa niya, ang mga kwentuhan namin, at ang huling pag-uusap namin bago siya maaksidente. Ang sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang mag-move on. Pero paano ka nga ba makakapag-move on kung ang taong pinagluluksaan mo ay biglang magparamdam? Gabi na noon at katatapos ko lang magtrabaho. Pagod na pagod ako at gusto ko na lang matulog. Habang nag-i-scroll ako sa phone ko, biglang may nag-pop up sa notification. Isang message mula sa messenger. Nang tignan ko kung sino, halos malaglag ko ang cellphone ko. Pangalan ni Riza. Imposible, dahil mahigit 1 taon na siyang patay. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang message. Kamusta ka na, Jake? Iyan ang message. Simpleng tanong, pero sapat na para tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ko. Iniisip ko kung sino naman ang gagawa nito o baka may nag-hack lang sa account niya. Nag-reply ako. Tinanong ko kung sino ba siya at sinabi kong hindi nakakatuwa ang kanyang ginagawa. Halos ilang segundo lang, may reply agad. Ako to, si Riza. Hindi mo na ba ako kilala, best friend? Kasabay ng message na yon ay isang lumang picture namin nung high school. Isang picture na kaming dalawa lang ang may kopya. Dito na ako nagsimulang kabahan ng todo. Paano nangyari ito? Tanong ko sa aking sarili. Sinubukan kong tawagan ang account niya, pero walang sumasagot. Nag-type ulit ako. Riza, kung ikaw man yan, nasaan ka? Anong nangyayari? Ang sagot niya, nandito lang ako, Jake. Lagi kitang binabantayan. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Baka panaginip lang o baka guni-guni ko lang dahil sa pagod. Pero pagbukas ko ng phone ko, nandoon pa din ang conversation namin at may bago siyang message. Mag-ingat ka sa daan mamaya, Jake. Huwag kang dadaan sa Magsaysay Avenue. Hindi ko pinagtuunan ng pansin ang kanyang message. Nag-commute ako papunta sa opisina at para makaiwas sa traffic, dumaan ang sinakyan kong bus sa Magsaysay Avenue. Bigla na lang may isang malaking truck na nawalan ng preno at sumalpok sa ilang sasakyan sa harapan namin. Nagkagulo ang lahat. Buti na lang hindi kami nadamay. Pero ilang metro lang ang layo namin sa aksidente. Nang makarating ako sa opisina, nanginginig pa din ako. Tinignan ko ulit ang message ni Riza. Paano niya nalaman? Nagkataon lang ba? Tanong ko sa aking sarili. Mula noon, sunod-sunod na ang mga message niya. Mga babala, mga paalala, tulad ng message niya sa akin na huwag ko daw pirmahan iyong kontrata na inaalok sa akin. Umuwi daw ako ng maaga at may masamang mangyayari sa building ng opisina namin. Lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. Iyong kontrata, nalaman kong scam lang pala. Yung building namin, nagkaroon ng sunog sa isang unit kinagabihan. Nakakakilabot naman talaga, pero sa isang banda, nakaramdam ako ng kapanatagan ng loob. Para bang hindi talaga siya umalis. Para bang nandyan pa din siya at ginagabayan ako. Pero isang gabi,
nagbago ang lahat. Nag-message na naman siya. "Jake, kailangan mo akong tulungan." Nagtaka ako. Paano ko naman siya matutulungan? Nag-reply ako. "Ano ang kailangan mo, Riza?" Tanong ko. "Puntahan mo yung lumang bahay namin. Sa ilalim ng kama ko, may kahon doon. Kunin mo." Nagdalawang isip ako. Matagal nang walang nakatira sa bahay nila na yon. Pagkatapos kasi niyang malibing, lumipat na sa probinsya ang pamilya niya. Pero mapilit siya. "Bilisan mo, Jake. Kailangan na, bago mahuli ang lahat." Dala ng kaba at pag-aalala, pinuntahan ko ang bahay nila. Madilim, maalikabok, at nakakatakot. Gamit ang flashlight ng cellphone ko, pumasok ako sa kwarto niya. Lahat ng gamit niya ay nandoon pa din, parang naghihintay lang sa pagbabalik niya. Sinilip ko ang ilalim ng kama at nandoon nga, isang maliit na kahoy na kahon. Dahan-dahan ko itong kinuha. Habang hawak ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. Message galing kay Riza. "Buksan mo." Nanginginig akong binuksan ang kahon. Sa loob, may isang lumang journal at isang pamilyar na bagay. Ang kwintas na suot-suot niya nung araw na naaksidente siya. Pero hindi lang yon. May mga pictures din, mga litrato ng isang lalaki, si Joel, ang boyfriend niya. Binuklat ko ang journal. Sulat kamay ni Riza nga ito. At ang mga huling entries tungkol sa pag-aaway nila ni Joel. Tungkol ito sa isang sikreto na nalaman ni Riza. Isang sikreto na kaya siyang ipahamak. Ang huling entry, isinulat niya noong araw na naaksidente siya. "Pupuntahan ko siya. Kailangan naming mag-usap. Hindi tama ito. Kung may mangyari sa akin, nasa kanya ang kasagutan. Mahal kita, Jake. Huwag mo siyang pagkatiwalaan." Kasabay ng pagbasa ko, ay may panibagong message si Riza. Siya ang may kagagawan ng pagkamatay ko at hindi yun isang aksidente. Nanlamig ang buong katawan ko. Si Joel? Pero bakit? Nang mga sumunod na araw, sinubukan kong kausapin si Joel. Pero laging may dahilan. Kesyo busy daw siya, wala sa mood. Hanggang isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming mag-usap tungkol kay Riza. Agad naman siyang nag-reply. Saan tayo magkikita? Nagsuggest siya ng isang coffee shop. Pagdating ko doon, nandoon na siya. Nakangiti. Parang walang problema. Tinanong niya kung ano daw ang gusto naming pag-usapan tungkol kay Riza. Inilabas ko ang journal. Biglang nagbago ang mukha niya. Nawala ang ngiti, napalitan ng gulat at takot. Tinanong niya kung saan ko daw nakuha ito. Sinabi kong alam ko na ang lahat. Kahit na ang totoo ay gulong-gulo pa din ako sa kung ano ba talagang nangyari nung araw na yon. Pero hindi siya sumagot. Tumayo siya at akma sanang aalis. Pero pinigilan ko. At sinabing hindi aksidente ang pagkamatay ni Riza. Doon siya bumigay. Napaluha siya. Inamin niya ang lahat. May relasyon pala sila ng isang matandang babae at maimpluwensyang tao. Nalaman nito ni Riza at kinumpronta siya. Nagbanta si Riza na isisiwalat ang lahat.
Sa takot ni Joel na masira ang buhay niya at ang reputasyon ng matandang babae, gumawa sila ng paraan. Pinlano nila ang aksidente. Habang nag-uusap kami, patuloy ang pagbabibrate ng phone ko. Sunod-sunod na message mula kay Riza. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Tumawag ka ng pulis. Katarungan, Jake. Katarungan para sa akin. Matapos ang mahabang gabi, kasama ang ebidensya mula sa journal at ang pag-amin ni Joel, nasolve din ng kaso. Isang malagim na krimen at hindi aksidente ang nangyari kay Riza. Nang matapos ang lahat, tumigil na din ang mga mensahe mula kay Riza. Ang huling natanggap ko mula sa kanya ay isang simpleng "Salamat best friend, malaya na ako." Kasabay nito ang isang picture naming dalawa, nakangiti, nakuha noong araw na yon sa lumang bahay nila. Pero sa picture ay may kakaiba. Sa likod namin sa may bintana ay may anino. Anino ni Riza, nakangiti at kumakaway. Mula noon, hindi na siya nagparamdam. Siguro nakahanap na siya ng kapayapaan. At ako, kahit masakit, kahit nakakatakot ang pinagdaanan ko, masaya na din ako dahil nabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ng best friend ko. Hanggang ngayon, daladala ko pa din ang phone ko at ang conversation namin. Isang paalala na kahit wala na siya, ang pagkakaibigan namin ay mananatiling buhay sa puso ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Loren, Tubong Bacolod. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking best friend na si Renalyn. Simula elementarya hanggang magkolehiyo ay siya ang lagi kong kasakasama sa lahat ng bagay. Pero isang taon na siyang wala. Hindi siya namatay sa aksidente o sa anumang sakit. Basta isang araw nawala na lang siya. Walang bakas. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, ay natagpuan din ang katawan niya sa isang liblib na lugar sa bundok. Wala daw nakitang foul play, sabi ng mga pulis. Hindi ko matanggap ang pagkawala ni Renalyn. Matagal akong nagluksa. Hanggang ngayon, masakit pa din. Araw-araw ay hinahanap ko siya. Ang tanging paraan ko lang para makayanan ay ang balikan ng mga alaala namin. Kaya madalas binubuksan ko ang lumang SOCMED account ko. Iyong private account namin ni Renalyn, kung saan kami lang ang magkaibigan. Puro mga litrato namin ang nandoon, mula sa mga kalokohan namin nung high school hanggang sa mga huling lakad namin. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga lumang post gamit ang aking cellphone, may nakita akong kakaiba. Isang comment sa isang litrato namin noong summer trip namin sa Batangas. 5 taon na din ang nakakalipas nito. Ang comment ay, "Ang saya natin dito, no?" At ang nag-comment ay si Renalyn. Nanindig ang balahibo ko. Imposible. Patay na si Renalyn at ang account niya ay matagal lang deactivated. Sinubukan kong i-refresh ang page. Nawala ang comment. Inisip ko na guni-guni ko lamang yon o baka may glitch lang sa system. Pero kinabukasan, pagbukas ko ulit ng account ko, ay may bago na namang comment. Sa isa naming litrato, yung kuha namin sa lumang lighthouse sa Batangas. At ang comment ay, "Naaalala mo pa ba ang iyong sinabi sa akin dito?" At ang nag-comment na naman ay si Renalyn.
Hindi na ito guni-guni o glitch, sabi ko sa aking sarili. May nagko-comment sa mga post ko gamit ang pangalan ni Renalyn. At ang mga comments, tanging ako lang nakakakita. Sinubukan kong i-screenshot, pero pag-click ko ng button, nawawala ang comment. Parang ayaw niyang may ibang makakita nito. Nagsimula akong matakot, pero kasabay ng takot, may kuryosidad din na baka si Renalyn nga talaga ito at baka may gusto siyang sabihin sa akin. Nagsimula akong mag-post ng mga litrato namin. Yung mga may memories na kami lang ang nakakaalam. At bawat post, may comment mula kay Renalyn. Sa isang litrato namin sa tabing dagat, nag-comment siya. Ang lamig ng tubig, parang ang lamig ng katotohanan. Ang mga comments niya ay hindi direkta, puro pahiwatig, puro misteryo. Pero unti-unti parang may gustong iparating siya sa akin. Parang may gusto siyang ipaalala sa akin. Ang summer trip sa Batangas na 5 taon na ang nakakalipas. Ang trip na yon ay puno ng kasiyahan. Pero habang binabalikan ko ang mga alaala na yon, ay may mga bahagi na parang blanco. May mga bahagi na parang may kulang. Isang gabi, nagpost ako ng litrato namin sa isang bonfire. Ang comment ni Renalyn, ang init ng apoy, parang ang init ng galit. Naalala mo ba yung nangyari kay Mang Isidro? Nanindig ang balahibo ko. Si Mang Isidro, ang matandang caretaker ng resort na tinuluyan namin. Ang sabi niya, nawala lang daw si Mang Isidro pagkatapos ng trip namin. Walang nakakaalam kung saan nagpunta. Nagsimula akong mag-research. Binuksan ko ang lumang laptop ko at hinanap ko ang mga balita tungkol sa Batangas na 5 taon na ang nakalipas. At doon nakita ko isang balita na tungkol sa isang matandang lalaki na nawala, si Mang Isidro. At ang huling nakakita sa kanya ay kaming dalawa ni Renalyn. Nagpost akong muli ng litrato at muling nag-comment si Renalyn. Hindi lang siya nawala, may nagtago sa kanya at alam mo kung sino. Doon ko naintindihan, hindi lang siya basta nagpaparamdam. May gusto talaga siyang ipaalala sa akin. Iyong litrato ng bonfire, yung gabing iyon ay lasing kami at nagtatawanan, nagkukwentuhan. Tapos, nagkaroon ng away si Renalyn at Mang Isidro. Dahil sa isang maliit na bagay, isang basag na bote. Nagalit si Mang Isidro, sinigawan niya si Renalyn. At si Renalyn naman sa sobrang galit, itinulak niya si Mang Isidro at nahulog ito sa bangin. Hindi namin sinasadya ang pangyayaring iyon. Natakot kami, nataranta, kaya nagkasundo kami na itago ang lahat. Nakalimutan ang nangyari at ipagpatuloy ang buhay namin na parang walang nangyari. Pero hindi pala nakalimutan ni Renalyn. At ngayon, hindi niya ako hahayaang makalimot sa pangyayaring iyon. Ang mga comment niya ay lalong naging nakakakilabot. Hindi na lang pagpapahiwatig. Naging direktang akusasyon na ito. Sinabi niyang, ikaw ang nagtago sa katawan. Ikaw ang naglinis ng ebidensya. Ikaw din ang nagpanggap na walang alam. Ang mga comments niya ay parang mga tinig sa isipan ko na paulit-ulit. Nadidinig ko na din ang boses niya sa bawat sulok ng kwarto. Sinubukan kong i-delete ang account ko, pero ayaw. Parang may pumipigil. Isang gabi, habang nakatingin ako sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ako ang nakikita ko.
Nakikita ko si Renalyn at ang kanyang mga mata na puno ng galit. Sinabi niya na hindi ko siya matatakasan. Dito ay tinanong ko siya na kung bakit ba siya nagagalit sa akin. Sinabi niyang ang dahilan ng pagkamatay niya ay walang iba kundi si Mang Isidro. At ngayon, ako naman daw ang babalikan niya at hindi siya papayag na siya lang ang magbayad sa kasalanang kaming dalawa ang gumawa. Ang mga comments niya ay hindi na lang sa account ko nagpapakita. Lumalabas na ito sa lahat. Sa phone ko, sa laptop ko, at maging sa TV. Bawat screen ay may mukha ni Renalyn. Biglang may tinig ng isang matandang lalaki. Tumatawa ito. Si Mang Isidro. Biglang may malamig na dumampi sa aking leeg na parabang sinasakal ako. Nagmakaawa ako pero patuloy pa din ang pagsakal sa akin hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising ako mga bandang 3:00 na ng madaling araw. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Kung buhay pa ba ako? Kung ako pa ba ito? At ang tanging alam ko lang ang mga comments ni Renalyn. Ang mga tinig niya at ni Mang Isidro ay lalong lumalakas. At pakiramdam ko ay unti-unti nila akong kinakain. Ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito, hindi na ako sigurado kung sino ang nagkukwento. Ako pa din ba si Loren? O ako na si Renalyn na sa wakas ay nagtagumpay sa paghiganti? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mabel. Hindi ko alam kung bakit ko naisipang ikwento ang karanasan kong ito. Siguro, kailangan ko lang ilabas. Kasi sa totoo lang, pakiramdam ko ay nababaliw na ako. At wala akong ibang mapagsabihan na hindi ako huhusgahan o titignan na parabang may sakit ako sa pag-iisip. 1 buwan na mula nang mawala si Mama. Hindi ko ba din matanggap? Ang bahay namin na dati ay puno ng saya, tawanan, at kwentuhan. Ngayon ay isang bahay na sobrang tahimik, na parabang hindi na kami magkakakilala. Habang nag-aayos ako ng mga gamit niya sa kwarto, nakita ko ang isang lumang tablet sa ilalim ng unan niya. Hindi na namin ginagamit yon. Akala ko sira na ito. Pero nang hawakan ko, bigla itong umilaw. Nagulat ako. Sa screen, nakita ko ang isang lumang group chat. Pamilya Santos ang pangalan. Si Mama ang gumawa ng group chat na ito. Matagal na rin to. Hindi na namin ginagamit. Pero may bagong message. Galing kay Mama. Kumain na ba kayo, mga anak? Napatitig ako sa screen. Imposible. Patay na si Mama. Ako mismo ang nag-asikaso ng libing niya. Sino ang gumagamit ng account niya? Baka si Papa o si Kuya. Pero bakit ganoon ang message? Bakit pakiramdam ko ay si Mama talaga ito? Tinanong ko kung sino ito. Agad-agad naman siyang nag-reply. Sino pa ba? Si Mama ito. Bakit hindi mo na ba ako kilala, Mabel? Ang paraan niya ng pagtatype, ang mga emoji na ginagamit niya, parang si Mama talaga. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Mama, paano? Reply ko naman sa kanya. Nag-reply naman siya. Nandito lang ako, anak. Nagbabantay. Huwag kang mag-alala. Mula noon, naging sikreto namin ang group chat na yon.
Gabi-gabi naghihintay ako ng message mula kay mama. Kinukwento ko sa kanya ang araw ko, ang mga problema ko sa trabaho, ang pangungulila ko sa kanya. At sa bawat reply naman niya sa akin ay nagpapagaan ng aking kalooban. Anak, huwag kang magpapagutom. Kumain ka lagi sa tamang oras. Mabel, mag-ingat ka sa mga kaibigan mo. Hindi lahat ay totoo. Ang mga payo niya na yan ay parang tulad dati nung nabubuhay pa siya. Pero may kakaiba. Parang alam niya ang lahat. Alam niya ang mga nangyayari sa buhay ko kahit hindi ko pa sinasabi. Isang araw, nagchat muli si mama. Mabel, naalala mo pa ba yung lumang kwintas ko? Yung may pendant na krus. Nawawala ito. Kinabahan ako. Paborito niya ang kwintas na yon. Suot-suot niya yon nung araw na namatay siya. Ang sabi ng mga pulis, wala silang nakitang kwintas sa mga labi. Sinabi ko kay mama na wala na yon. Sumagot naman siya na hindi daw ito nawala at nasa bahay daw ito sa ilalim ng isang lumang aparador sa sala. Sinabi din ni mama na kailangan hanapin ko daw yon at kailangan niya yon. Sinubukan kong hanapin ang kwintas ni mama. Tinignan ko sa ilalim ng aparador pero wala. Nagchat ako kay mama at sinabing wala na talaga ang kwintas. Pero sinabi niyang hanapin ko daw maigi at kailangan niya yon para makalaya siya. Doon na ako nagsimulang magtaka. Makalaya? Saan naman? Isang gabi, habang naghahalongkat ako sa mga lumang gamit ni mama, nakita ko ang isang maliit na kahon. Sa loob, may isang lumang diary. Hindi ko alam na nagsusulat pala siya. Binuklat ko ito. Puro mga pangarap niya at mga lihim niya. Pero sa huling pahina, may isang entry na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Nakalagay dito na may nakita daw si mama na hindi niya dapat makita at natatakot siya. At sa ilalim ng entry na yon ay may isang pangalan. Isang pangalan na pamilyar. Ang pangalan ng aming kapitbahay, si Aling Linda. At may kasamang address din na nakasulat dito. Kinagabihan, nagchat ulit si mama. Mabel, malapit na. Malapit na akong makalaya. Pero, kailangan mo akong tulungan. Kailangan mong sabihin ang katotohanan. Puntahan mo ang address na yan. At dyan, mahahanap mo ang kasagutan. Doon ko naintindihan na ang paglaya na sinasabi ni mama ay ang paglabas ng katotohanan. Katotohanan sa tunay na nangyari sa pagkamatay niya. Kinabukasan, pinuntahan ko ang address na nakasulat sa diary. Isang lumang bahay at parang wala namang nakatira dito. Pumasok ako at tinignan ko ang mga gamit sa loob ng bahay. Mukhang matagal na itong abandonado. Sa aking paghahalongkat, napansin ko ang isang lumang cabinet na nakalak. Ito na lang ang tanging hindi ko pa nakikita. Sinira ko ang lock nito. Sa loob, nakita ko ang mga ilang papeles at mga litrato. Mga ebidensya ito na nalikom ni mama tungkol sa mga anomalya sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Dinala ko lahat ng ebidensya sa istasyon ng pulis. At hindi nagtagal, dinakip si Aling Linda at ang iba pang sangkot sa krimen. Sa salaysay ni Aling Linda, dito ay inamin niya na hindi daw talaga namatay si mama sa aksidente, kundi pinapatay nila ito para hindi na makapagsalita tungkol sa korupsyon ng kanilang kumpanya. Nang madinig ko yon, parang gumuho ang mundo ko. Hindi talaga aksidente ang pagkamatay ng mama ko.
pinatay siya. Habang umiiyak ako, ay biglang nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay mama. Anak, salamat. Malaya na ako. Pagtingin ko sa chat, nawala na ang profile picture niya. Ang pangalan niya, naging unknown user. At ang huling message niya sa akin, salamat, anak. Mahal na mahal kita. Mula noon, hindi na siya nag-chat. Hindi na siya nagparamdam. Pero, ang kwintas niya, ang kwintas na nawawala, ay nakita ko na lamang sa loob ng lumang diary niya na nakasingit. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Kung paano nakipag-ugnayan sa akin si mama mula sa kabilang buhay. Pero alam ko, tinulungan niya ako. Tinulungan niya akong malaman ang katotohanan. At dahil doon, nabigyan ko siya ng katarungan. At kahit na hindi na siya nagpaparamdam, alam ko na lagi pa din siyang nakabantay at hindi ako nag-iisa.